Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay top analyst say 600 days of bullish momentum is still ahead for Bitcoin. Yan ang ibig mo sabihin rito ay meron daw pong isang kilalang analyst ang nakapagsabi na sa hinaharap ng Bitcoin ay meron pang 600 days or 600 na mga araw kung saan ay si Bitcoin ay makakaranas po ng bullish momentum or aakyat po siya ng dire-diretso. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay citing historical data, prominent Bitcoin and crypto analyst Ali Martinez predicts that there are more than 20 months of bullish price action is still ahead for BTC. Ayan po, si Ginoong Ali Martinez, siya po ang crypto analyst na naglabas ng kanyang prediction dito na meron po tayong magaganap na 20 months. Yan. 20 buwan po yan na magkakaroon po ng bullish price action itong si Bitcoin sa hinaharap. Ayan, the price of Bitcoin has struggled in the days following the approval of a spot Bitcoin ETF in the United States. The leading cryptocurrency shed more than 20% of its value from the recent highs, dropping to as low as $38,500 earlier this week. Ayan, yan po yung nangyari kasi kay Bitcoin nang nagkaroon po ng approval ang spot Bitcoin ETF sa bansang US ay dyan na po nag-umpisa na magkaroon ng struggle itong si Bitcoin at ito po ay bumagsak. Yan, ito po ay nawalan ng 20% mula sa kanyang nakalipas na inakyat na mataas na presyo at bumagsak po siya ngayon nitong umpisa ng linggo sa mababang presyo na $38,500. However, this bearish price action could be short-lived, according to Ali Martinez. In a recent update, the prominent analyst pointed to historical charts as evidence that Bitcoin's best days are yet ahead. Kaya ayan, ayon po kay Ginoong Ali Martinez ay yung nararanasan po ni Bitcoin na pagbagsak ngayon o yung kanyang bearish price action ay short-lived lamang po ito or hindi po ito magtatagal. Kaya yan, sabi po niya rito ay pinoint out po niya ang isang historical charts bilang ebidensya na si Bitcoin ay yung kanyang best days ay paparating pa lamang. The analysis made comparison between Bitcoin's current price and its performance in the previous 4-year cycles. If it forecasts that if Bitcoin follows the pattern set in the past bull run and the duration between market bottoms, there are still 600 days of bullish momentum ahead. Kaya, ayan. Base po sa pattern na ito, ay meron pong magaganap na 600 days or 600 na makakaranas si Bitcoin ng bullish momentum or yan nga, siya ay dediretso sa kanyang pag-akyat. Notably, Bitcoin saw market bottoms between 2015 and 2018 at $185 and $3,200 respectively. Similarly, the market hit its lowest point in 4 years in 2022 when Bitcoin traded close to $16,000 off the back of the FTX collapse. Yan naman po yung mga previous na performance ni Bitcoin nung siya ay nagkaroon ng matinding pagbagsak or yung tinatawag po nilang market bottom. Ayan. Ito yung pinakamababa na presyo na binagsak ni Bitcoin bago siya nakapag-recover or bago po siya sumabog. At yan po, nagkaroon po siya ng mga market bottoms nitong taong 2015
at saka 2018. Sa 2015 ay bumagsak po siya hanggang sa presyong $185 bago po siya naka-recover. At nung taong 2018 naman ay bumagsak naman po siya sa presyong $3,200 bago po siya nakapag-recover. Kaya ayan, nakikita po natin dito yung historical chart ni Bitcoin. Ayan. Dito po yung 600 days nitong previous cycle. Yan, kitang-kita po natin na mula po dito sa umpisa ay dito na po siya nagkaroon ng bullish momentum at dire-diretso na po siya sa kanyang pag-akyat. Kaya kung pagpapasok na rin yung 600 days dito sa kasalukuyan ay dito na rin po siya mag-uumpisa sa kanyang bullish momentum. Ayan, by considering the average period that elapsed between the markets, setting a new lowest point, Ali Charts notes that Bitcoin's next market peak should come in October 2025 or more than 20 months from now. At that point, the market will witness a sell-off that sets it on course for a new bottom. Kaya ayan, sabi po ni Ginoong Ali Martinez, base po sa kanyang chart ay makakamit po ni Bitcoin yung kanyang market peak o yung kanyang pinakamataas na presyo pagsapit po ng taong 2025 buwan po ng October. Ayan, wala po dito sa chart. October 2025, ito raw po yung pinakamataas na, ito po yung buwan o yung timeline kung kailan makakamit ni Bitcoin ang peak nito or pinakamataas po nitong presyo. Kaya yan po ay 20 months from now. Bitcoin or BTC attempts rapid recovery. Yan, sinusubukan na po ni Bitcoin na maka-recover na po siya kaagad. Yan, sa madaling panahon. Bitcoin's price action over the past 48 hours tends to support the thesis that its best months are yet ahead. Since hitting a new monthly low of around $38,500, the leading cryptocurrency has bounced back, reclaiming the $40,000 mark several times within the period under consideration. At the time of writing, Bitcoin is trading at $39,962, representing a less than 0.1% decline in the past 24 hours. Bullish investors remain hopeful that BTC will continue its fight back and recover lost ground in the days ahead. Kaya yan po yung kasalukuyang presyo ni Bitcoin ngayon mula nung nailabas po ang balita na ito. Nasa $39,962 po siya. At umaasa po yung mga bullish investors na ayan, si Bitcoin or si BTC ay patuloy na makipaglaban at ito ay para maka-recover sa kanyang mga na lost ground or yung kanyang pagbagsak. Ayan pong muli ang analysis ng isang kilalang analyst na si Ginoong Ali Martinez. Ayan, wag daw po tayong mag-alala maski kung nakakaranas po si Bitcoin ngayon ng bearish situation kung saan ay bumabagsak po yung kanyang presyo, kasi sa hinaharap naman po ay meron pong paparating na 600 days na bullish momentum ang ipapakita na magandang performance itong si Bitcoin na siyang atin pong mararanasan naman. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.